Po natin. Naku, nung huli natin interview, siya ho yung Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon po, siya ay Vice Chairman na ng Committee, ng Blue Ribbon Committee. Siya pa rin naman ang Chairman ng Committee on Accounts, si dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hi sir, magandang hapon po at kumusta po kayo? Kumusta, Sally? Correction lang, hindi ako yung Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi pa na-elect yata yung mga members. Ang na-elect lang mga chairmen. Okay. At kung i-offer sa akin yung pagiging vice chairman, I don't think tatanggapin ko. Okay. So hindi niyo po tatanggapin dahil, ano po sir, ayaw niyo nang maging vice chairman o hindi niyo kaya makipag-trabaho dun sa tumatayong chairman? Hindi. For some reason, mas maganda na yung, kung magme-member ako, i-recommend ako ng minorya na maging miyembro, papayag ako. Pero as vice chairman, I don't think so. And I don't think acceptable ako doon sa majority na gawing vice chairman. Okay. Lalo na po, merong mga miyembro ng majority ngayon na parang hindi conforme dun sa sa inyong naging performance o sa inyong naging partial committee report tungkol nga sa flood control anomalies. Anyway, sir. Tama. Maski isa sa kanila, walang nagpirma doon sa partial committee report. Ang pinirmahan nila, at least 6 of them, yung committee report ng dating chairman. 6 sila nagpirma doon. Yung partial committee report na hindi ko alam kung saan hinugot. Kasi hindi naman sila na yung, hindi naman siya yung chairman, walang karapatan para mag-sumite ng partial committee report. O minority report ang tawag nila. There's no such animal. Pero kanina, tama yung intro mo, Sally, nakakalungkot talaga. Na at the time na kami nakakonvene na bilang impeachment court at kami magiging senator judges na kung saan dapat parang sabihin na nating titingilain kami bilang mga senator judges. Napasabay naman itong katakot-takot na mga kontrobersiya, mga katawa-tawa, basta maraming issues na hinaharap ang mga senators na uupo pa naman bilang mga senator judges. So sir, how do you feel nga? Kasi matapos ho yung pagpapalit ng Senate leadership na nasundan ng shooting incident, pag-alis sa Senate ni Senator Bato de la Rosa, yung naging emotional o pag-iyak ni Senator Pia, how do you feel, sir? Proud ka pa ba na miyembro ka ng mataas na kapulungan ng Kongreso considering ngayon ay subject ng mga katatawanan, mga kung ano-anong klase ng meme ang Senado at ilang miyembro po ng Senado? At saka yung nagpapahayag ng kanilang damdamin, Hindi na to yung parang pwede mo sabihin mga trolls o kung ano man. Kasi mga organic na ito Yes, Katunayan, mga student law council, kung saan nanggagaling yung papahayag ng kanilang concern sa nagiging asta ng Senado sa pangkasalukuyan. Kaya wala kaming ibang choice kung hindi siguro mag-usap-usap kami bilang isang institusyon, lahatan, para pag-usapan namin, pag-aralan kung paano namin ibabangon yung talagang sirang-sira sa mata ng publiko na kalagayan ng Senado ngayon. So kayo po ni dating Senate President Tito Soto, bilang kayo po yung ilan sa mga senior dyan, confident po kayo na makaka-recover pa ang Senate at ano yung nakikita niyong paraan para makabawi ang Senado bilang institution? Maybe hindi confident ang word, hopeful is a better word. More appropriate na word yung hopeful. Umaasa kami, sana, mag-self-reflect, tapos i-analyze namin yung saan nagsimula itong ganitong sitwasyon o pagtingin sa Senado. At doon kami magsimula para i-correct namin lahat yung mga nangyaring na nagdulot o nagdala sa amin sa ganitong sitwasyon. So sir, isa ba sa nakikita niyong paraan para ma-correct itong mga hindi magandang pangyayari sa Senado ay maging maayos uli ang leadership ng Senate, magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado? Yung alam mo, maganda na sana yung unang step taken by the present Senate President, si Senate President Cayetano. Dahil agad-agad kinunbin niya yung Senate as an impeachment court.
Maganda, ang ganda eh. Kaso mo, nasundan pa ito ng panibagong issue na naman. Yung paghimutok ni Senator Pia. Doon naman napunta ngayon yung usapin. Nakapag-post nga ako dito na one first good step para patungo sana sa pag-recover ng Senado. Yung ginawang, kasi maraming agam-agam, baka hindi i-convene, baka may mag-motion to quash, yung articles of impeachment o yung complaint. Maraming agam-agam. Yun, napawi lahat yun eh. Dahil napabulaanan sa pamamagitan ng agad-agad pag-convene, pagtanggap ng articles of impeachment. Agad-agad. Sinabi according to the procedure na dapat sundin, sinunod niya to the letter eh. So natutuwa na kami doon at that point. Ang problema, nahaluan na naman ng ibang issue. At doon napunta na naman yung naging katatawanan. Of course, yung May 13 din, ina-highlight din ito dahil nagkaroon ng putukan at marami mga inside stories na nasaksihan ng publiko kasi hindi ko rin malaman kung bakit kailangan pa nila mag-live streaming sa ganong kondisyon, sa ganong sitwasyon. So sir, ngayon tinatawag ho yung grupo ninyo na Solid Block 11, SB11, at si Senator Kiko Pangilinan na miyembro nitong Solid Block 11, naghayag ho ng kanyang pagsuporta para kay Senator Win para maging bagong Senate President. So, ito po ba'y kaya naggantong statement? Merong ongoing na pag-uusap at meron na ba kayong nakuha mula sa majority para suportahan ang pagluklok kay Senator Win bilang bagong Senate President? First, si Senator Kiko was speaking on behalf of the 11. Lahat kami. Opo. Kasi yung huling caucus namin, noong Miyerkules, bago magsimula yung sesyon, nag-caucus kami over lunch at yan talaga solidify yung aming position na magso-solid kami, walang kakalas. At isa lang yung aming parang non-negotiable. Nagkasundo-sundo kami. Si Senator Win Gatchalian ang tatanggapin lang namin na Senate President. Ngayon kung merong gustong tumawid for some reason, for one reason or another, meron doon sa kabila. Kasi wala naman kami ibang pagkukunan kundi sa grupo ng 24 or 23 as of this moment, di ba? Kaya doon din kami kukuha ng pampuno kung sakaling gustong palitan yung liderato ng Senado. Kung hindi man, at least isa, para maging 12 kami at yung mayorya ngayon ay magiging 11. So even without electing or being able to elect a Senate President that requires 13 votes, kakapusin, still meron kaming simple majority sa Senate. At makaka-shape kami ng mga policy decisions by way of electing chairpersons of the committees, kasi simple majority lang yon. Pati mga motions para mapaayos namin yung takbo ng Senado. Pero sir, ayon sa aming paniniwala. May mga ongoing po ba na negotiation, yung mga pagkumbinse sa ilang nasa majority na lumipat sa minority? Continuing naman yun eh. Kasi alam mo, hindi mayalis na maraming nasa minority ngayon na dating kasama naman sa majority ng mga majority sa ngayon, di ba? Matagal sila nagkasama mula pa noong 19 Congress, panahon ni Senator Chis Escudero. Tapos nung naging majority kami, or nung nag-take over si Senate President Soto, magkakasama rin sila, nanatili silang magkakasama. Kasi remember, 5 lang naman kami noon eh. Nagdagdagan kami ng 10. Kaya naging 15 kami, no? Super majority. So hindi natin mayalis, maski pa paano, merong pinagsamahan yung ibang kasama namin ngayon doon sa mga nasa majority ngayon. So, ongoing actually, it's in the works. Yung pakipag-usap sa mga inaakala namin na pwedeng umapil doon sa damdamin ng nasa majority ngayon. Pero sir, tama ba na meron kayong mga kausap dito sa bagong majority na medyo mabigat yung hinihingi para sumama sa inyo sa minority? Let's put it this way. Basta't ang bottom line sa amin, nagkasundo-sundo na kami, hindi na pwedeng i-negotiate yun. Si Senator Win Gatchalian ang uupong Senate President, if at all. Kung hindi, mananatili kami minority.
Bakit si Senator Win lang po yung option na gawing Senate President? Ba't hindi ulihiw si Tito Sen o kaya po Senator Mig Zubiri? Although si Kiko Pangilinan talagang tinanggihan po niya. So, bakit po si Senator Win na lang talaga yung parang nakikita nyo na siya lang po ba yung acceptable kung sakali sa pagitan ng magkabilang panig? Sa amin, halos siyempre lahat naman kami ginagalang yung isa't isa. Acceptable naman lahat eh. Pero for practical reasons, kasi si Senator Win, tingin namin, acceptable siya doon sa existing majority ngayon. Sa ilan, maybe not all, pero at least sa ilan. At saka siya naman, alam naman namin qualified siya. Alam naman namin na marunong siya mag-aral. Sa pagpipresent niya nga lang doon sa Committee on Finance at saka doon sa dati niyang committee hinahawakan. Napaka-competent naman, napaka-professional yung kanyang pag-handle. At talagang nakita namin bago siya humarap sa hearing, mapa-miyembro man, mapa-chairman ng komite, talagang pinaghahandaan niya, pinag-aaralan niya. Kaya kami nagkasundo-sundo. At saka alam na rin na ni Tito Sen na untenable na rin yung position. Kaya siya mismo sumang-ayon sa grupo at siya mismo sinabi niya na hindi na siya interesado, mabuting at maski pa paano makakapahipahinga siya. At pinili na niya rin si Senator Win Gatchalian. At si Senator Win ay nag-express na rin ho ng kahandaan kung sakali na umupo bilang Senate President. Kasi kasundo na namin yun kaming 11 So sir, kahit may may responsibilidad na siya kasi sa pag-uusap namin, hindi naman siya tumanggi. So wala sa tingin ko, as far as the 11 are concerned, wala siyang karapatang tumanggi. Pero sir, nabanggit nyo nga na maganda na sana yung simula nitong bagong leadership under Senate President Alan Cayetano dahil nag-convene agad bilang impeachment court. Kung hindi na ho nahaluan pa nitong nangyaring emotional na panunumbat pa ni Senator Pia, pwedeng hindi nyo na ho pag-isipan pa na mag-attempt na magkaroon ng pagbabago sa leadership ng Senate? Let's put it this way, mas gagang ang loob namin. Kasi ako, for one, ako yung nagpahayag kagad nun di ba? Nag-post nga ako na one first good step, parang papunta na sa redemption sana. Dahil in spite of all the controversies, yung pagsipot ni Senator Bato, yung nangyaring gulo noong araw na yun, ang Lunes na nagpalit ng liderato, parang somehow, as far as we are concerned, kami mga senador, ang ganda noong step forward na ginawa ni Senate President Cayetano. Ako mismo, sa tingin ko, papunta na kami sa magandang pag-handle. So magiging, although, siyempre, magiging critical pa rin kami, pero constructive na yung aming magiging kritisismo at issue-based na yung aming gagawing pag-contradict kung ano man yung mga policy na hindi kami sumusunod. Pero dahil nga nahaluan na naman ng ibang issues, bagsak na naman kami. Kaya hindi na parang hindi na maganda. Dahil kami na mismo tanggap namin na sa paningin ng ating mga kababayan, masama yung pagtingin. Wala na halos paggalang sa Senado. Sir, lumutang din ang pangalan ni Senator Chis Escudero. Isa po ba yun sa hininging kondisyon ng ilang mga sanay lilipat sa inyo sa minority na lilipat sila kung ang gagawing Senate President ay si dating Senate President Chis Escudero? Sally, I'd rather not comment kung sino yung mga posibleng lumipat. Mas maganda na yung let's leave it that way. Kung sino yung voluntaryo o limok para lumipat, iwanan na lang natin doon. Para mag-del pa tayo kung sino-sino yon, mga personalidad. Huwag na tayong pumunta doon. Dahil ongoing nga yung mga pakipag-usap at naipahayag na rin namin openly at saka among ourselves na si Senator Win Gatchalian lamang ang katanggap-tanggap sa amin na uupo bilang Senate President. Kung merong pag-uusap na may kondisyon, ano man yung kondisyon na yon, basta ang bottom line sa amin, iluklok natin si Senator Sherwin Gatchalian. Pagkatapos siya maluklok, edi bahala na ulit kung merong magpaplano na i-oust siya kung kaya siyang i-oust sa pamamagitan ng numero. Mag-uusap-usap uli kami doon. Pero ang bottom line sa ngayon, kailangan siya yung maluklok na muna.
Mhm. Sir, kung sakali ba, di ba recently nagpahayag kayo na parang konting hinanakit ba dahil umalis Senator Lawrence, sumama sa bagong majority nang hindi man lang nagpaalam. Pero kung sakaling bumalik at sumama uli sa inyo, handa niyo siyang tanggapin ulit, Senator Lauren Legarda? Sa tingin ko, basa ko sa mga sentimiento ng aking mga kasamahan. Hindi lang si Senator Lauren. Yung iba doon talagang willing na tanggapin dahil ganyan naman kami. Sabi ko nga kanina, wala kaming pagkukunan kundi kami-kami lang. Yes, oho. Para magmalaki ka na hindi po pwede ito. Kaya ayoko magbanggit ng pangalan kung sino yung katanggap-tanggap, yung medyo katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Pero hindi natin may alis sa sentimiento ng mga bawat isa sa amin na may mga opinyong ganon. No, pero kami, napag-usap-usapan na rin namin kung ano yung consensus na mas nakakarami among the 11. Palagay ko, igagalang naman namin yun. No? So, kasi sir, dalawa lang naman ang pwede mangyari. Mas hindi namin makuha yung Senate presidency sa aming grupo. Isa nga lang ang tumawid. Sabi ko sa iyo, malaki yung magagawa namin to shape or reshape the policy direction of the Senate. Kasi kung tutuusin, sir, di ba, sa ngayon, ang bagong majority, dahil umalis si Senator Bato, parang 12 na lang sila, di po ba? Kaya nga, 12-11. Kaya pag may tumawid na isa, magiging 12-11 in favor of the present minority. So, maski yung Senate President, kasi kulang sa 13 votes, pero pagka nagkaroon ng sa floor mismo, ang mananaig na majority, yung minority ngayon kasi kung magiging 12, at least 12, di ba? So, sa pagpili pa lamang, kasi ide-elect namin yung mga chairpersons ng mga komite, hindi ba? So, doon pa lamang may say na kami kung sino yung mag-uupong mga chairman. Malaking bagay yun. Kasi yung mga legislative agenda na gustong itulak dati, nung sa dating liderato, may pagpapatuloy yun. Yung mga political dynasty, kung ano yung mga nasa priority namin noon, at pwedeng hawakan uli yung mga komite no mga dating chairman na humahawak na para may pagpatuloy. Correct. Kasi alam mo nangyari, Shelly, parang nag-fall back kami. Dahil siyempre, mag-reorganize. Yes. Iba naman yung priority ng bagong mga chairman. Tapos mag-organize pa uli yun. Mag-elect ng mga miyembro. So parang nagkaroon ng retrograde movement, ano? Sa halip na mag-move forward, nag-mark time o kaya naging backward pa yung movement. So yun ang isang epekto pag nagpapalit ng liderato. Nagbabago yung mga chairperson, so nagbabago yung pananaw, nagbabago ang mga priorities. At ang sabi nga nung ilan, parang ang tao dito ang talo kasi sa halip na naisusulong nyo na yung mga magagandang panukalang batas na hawak ng iba't ibang committee chairman, nababaliwala o balik na naman sa one step backward. So parang sa halip na may inaantabayanan po yung publiko na maisulong, maipasa na magandang batas, lahat po yun na didiskaril. So taong bayan po ang talo dito, sir, sa ganitong mga developments? Totoo yun. Kasi hindi lang naman kami nagtutulak ng mga panukalang batas na pending na ngayon eh. Either sa komite o kaya pending na yung committee report na tinatalakay na sa floor, period of interpellation na o kaya amendments. Ang nagtutulak nun actually yung mga tao rin na sumusulat sa amin eh. Na sa tingin nila, ito yung panukalang batas na makakabuti sa kanila mga sektor. Ngayon, dahil nga nahinto yun, nag-mark time o kaya nag-step backward pa, ang talo talaga taong bayan. So you can say that again, Shelly. So sir, sa mga oras na ito, ngayon Saturday, can we say na on Monday, merong kaming aasahan na malaki na namang development sa Senate? Ang na-anticipate natin, na hindi naman natin inaasahan, pero ina-anticipate na natin na maski pa paano magkakaroon ng fireworks dahil nga yung naiwang nakabitin na usapin noong Miyerkules, yung privilege speeches na nag-react si Senator Pia Cayetano. At nung bago kami mag-adjourn, at least 8 members ng Senate na ang tumayo at nag-manifest na sila mag-interpellate kina Senator Risa, Senator Erwin, o kaya magmamanifest ng kanila o kaya mag-deliver din sila ng kanila mga privilege speeches. So doon pa lang makikita mo na maski paano, magkakaroon ng medyo mainit
na balitaktakan. Na sana hindi humantong na naman sa mapangit na scene na magaganap sa loob ng plenaryo. Kasi pinapanood kami, naka-live streaming kami, pinapanood kami ng mga netizens, pinapanood kami ng publiko. At kung may mga komentaryo na nga, di ba, na para naging playground ng mga bata yung Senado, hindi nakakatuwang pakinggan yon. Kasi naalala ko nung una akong sumalta dyan sa Senate in 2001, sabay-sabay kami ni Senator Kiko at yung iba pa, ibang-iba yung atmosphere. Yes, kasi noon, mga inabot namin doon talaga mga statesmen. Di ba? Sina Cablas Ople, Joker Arroyo, Nene yung mga Pimentel. ganong tipong mga, Nene Pimentel. Marami. Yung iba nga, wala na rito sa mundo. Sina John Magsaysay, Sergio Osmeña, Jan Osmeña. High level yung aming deliberation sa floor. Pero ngayon, nakikita mo, parang iba yung atmosphere kasi parang hindi lang natitrivialize, parang medyo minsan yung balitaktakan hindi na nga rin nakakatuwa na panoorin. Masakit ho siguro, may mga nagsasabi pa na dati daw, ang Senate daw mataas na kapulungan, pero parang naging baligtad na daw po. Parang yung House na mababang kapulungan, sila na daw ang parang mataas na kapulungan dahil parang mas mataas daw yata ang integridad ngayon ng House of Representatives kumpara sa Senado. Ako mismo, Sally, yun ang nararamdaman ko eh. Kaya masakit na masakit eh. Kasi siyempre, hindi naman ako galing sa House, sa Senate kagad ako nakapasok. To think, na before, kami yung big brother, kami yung upper house, sabi mo nga, at kami yung check and balance. Parang sa paningin ng ating mga kababayan, parang mas mataas ngayon ang tingin sa House of Representatives kesa sa Senate. Nabaliktad nga yung situation. Pero sir, kayo ni dating SP Soto, may nararamdaman ba kayo na parang malaking responsibilidad bilang kayong most senior dyan, kayo ni Senator Lauren, para kayong manguna na ayusin po at ibalik ang magandang reputasyon at integridad ng Senate? Kung ano yung contribute namin, kaming labing-isa nga, I refer to the two of us, pag nagko-caucus kami. Ang tawag ko nga sa amin dalawa, kami yung Council of Elders, na wala kami hinahangad na position pa sa Senado, kundi i-share na lang namin yung aming personal experiences, professional at saka personal experience sa loob ng Senado. Yun na lang naman nga yung inahangad namin maging papel, na dahil sa lawak na rin ng pinagdaanan namin, palagay ko naman may maiko-contribute kami. Dahil ito parang transition na ito papunta na tayo doon sa next generation of senators. So dapat kung ano man na mai-contribute namin to guide yung new generation, yung magmamana na ng leadership ng Senado o leadership ng ating bansa, at least man lang, sa pamamagitan ng aming maiko-contribute, makatulong kami. So sir, ngayon, yung SB 11 pa rin po, pero crucial yung hanggang Monday, kung sakaling may isa kayong makumbinsi na sumama, ibig sabihin by Monday, pwedeng kayo na ang bagong majority. Yun ang hindi ko alam. Ang alam ko talaga, may mga pag-uusap na nangyayari as we speak. Pero hindi naman kailangan Monday, although magsisimula na yung aming impeachment trial on July 6. Ang session namin, mag-a-adjourn kami on June 5, di ba? Ang last session day namin is June 3. So hindi naman pwede mag-elect ng bagong Senate President pagkatapos ng June 3 kasi wala naman session. Ang next na pwede mag-elect ng bagong Senate President, if at all, After sa July 26 na. So in the meantime, at the interim, na walang session, siyempre, ang presiding officer, yung sitting Senate President, who is Senate President Cayetano. Umasa kami dahil yung una naman niyang ginawa, mataas yung level, yung inaasahan namin, nagawa naman, na agad-agad. At saka na nag-focus kami, very professional yung kanyang pag-handle. Diniscuss niya kung ano yung procedure na susundin namin, at kami sumasang-ayon na ito yung gagawin kasi ipadala yung sermons, I think May 20, So kung 10 days, may 30 or thereabouts. Kaya next time yun ng Monday kasi nga Saturday naman yung last day ng 10th day or 10th day. Pagkatapos noon, siyempre papadala naman ng yung prosecution para magsabit ng reply
non-extendable period naman yun ng 5 days. At pagkatapos noon, siyempre, magkakaroon na ng tinatawag na preliminary conference o pre-trial conference para naman maayos ang takbo. Maganda yung pagka-handle niya. Actually, nung nag-caucus kami, halos na andun kami lahat eh. Maganda sana yung nangyari. In spite of the, yung sabihin nating drama na nangyari nung immediately preceding yung aming caucus, napaganda ng aming pag-uusap sa caucus. May mga nag-clarify na sinagot naman na maayos. At considering na lawyer po kasi Senator Alan Cayetano, ano po? Tama yun. Pero ako naniniwala, maski hindi lawyer, kayang i-handle eh. Kasi may mga lawyers naman sa floor among the senator judges. Kung hindi naman kayang sagutin agad-agad noong presiding officer, pwede naman niyang ibato sa impeachment court eh. Dahil yung mga senator judges, oras na nag-rule yung judge, yung presiding officer, pwede naman siyang objectan eh, ng mas nakakaalam. At pagbobotohan namin kung ano yung magiging final ruling ng impeachment court. Gano'n naman ang takbuhan dyan eh. So, not one presiding officer, hindi impeachment court yung presiding officer. He's just one of the 23 or 24 senator judges. So, sir, we will still be ruled by the majority. So sir, kung before na mag-adjourn si Nije, magkaroon ng bagong Senate President sa katauhan ni Senator Win Gatchalian, you are confident na kaya yon na maging presiding officer sa impeachment trial ni Senator Win, considering na ang sipag hong mag-aral nitong Senator Win? Kaya niya. Kasi simple lang naman yan eh, yung mag-aaral siya ng rules of court, di ba? Kung ano yung, kasi suppletory yan eh. Gagamitin din yung rules of court yung sa criminal procedure para sa i-apply dito sa kaya niya pag-aralan dyan. Yung finance ka, kinaya niya eh. Yung energy, kinaya niya. Lahat naman na hinandle niyang committee, kinaya niya eh. Sir, ito naman tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon po'y pinapa-aresto na ng DOJ sa PNP o NBI. Sa tingin niyo, lumilit na ang mundo ni Senator de la Rosa at mas mabuti po kaya na sumuko na lang siya sa mga otoridad? Kasi sabi niya, Senator Drilon, yun ang pinaka-best option ngayon for Senator de la Rosa, ang sumuko na lang at harapin yung kanyang kaso. For the JK victims, yes. Probably for the Filipino people, yes. But for Senator de la Rosa, hindi yun ang best interest niya. Ang basa ko yung nasa isip niya eh. Nagtatago siya, hoping na pag nanalo si, or if manalo si Vice President Sara, pwede siyang lumutang kasi hindi naman siya isusurrender eh. Malamang sa hindi ah. Hindi ko naman sine-second guess o pinangungunahan si Vice President Sara in case na ma-elect siyang presidente. Pero nakapag, alam mo yung band naman nila dahil pareho silang taga Davao, nakikinita ko na, ang nasa isip ni Senator Bato, maghintay na lang ako ng 3 years. Kung hindi ako mahuli, at umabot ako ng June 30, noon time ng June 30, 2028, at ma-elect na presidente si Vice President Sara, ubra na siyang lumutang. Although, he will remain as an international fugitive. Pero, dahil hindi naman siya ita-turn over, halimbawa gano'n na magiging direksyon, hindi siya ita-turn over, roam freely siya within the Philippines. Dahil ang jurisdiction lang naman ng ICC, once na madala na sa kanila, they will take full jurisdiction over the person. Pero as long as wala sa jurisdiction nila, physically and legally, yung tao, maski may warrant of arrest, wala silang magagawa naman din eh. Kasi mayroong mga ibang heads of state na mayroong pending warrant of arrest sa ICC pero hindi naman hinuhuli eh. Okay. So sir, dahil ang alam ko nga si Prime Minister Netanyahu ang alam ko meron siyang warrant of arrest I may be wrong, but yun ang narinig ko, nabasa ko somewhere, na meron siyang pending warrant of arrest sa ICC. Pero andyan siya pa rin ang Prime Minister ng Israel eh. Pwede naman pala. Pero sir, sa tingin ninyo, dahil si Senate... Lalo sa atin, meron tayong 9851, di ba? Unless, kasi ang lumabas pa lang na ruling ng Supreme Court, yung denial ng TRO. Yeah. Pero which yung merit... paves the way para sa DOJ na sabihing pwede nang arestuhin. Actually, mas hindi nag-i-issue ng denial. The fact na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court, pwede naman talaga siyang arestuhin eh kasi wala namang legal impediment. Kaya lang, siyempre, out of courtesy sa Korte Suprema, kasi officers of the court naman tong
mga DOJ, mga abogado natin, mga government lawyers, hindi nila ginawa kasi nga, nire-respeto nila yung Korte Suprema. Hintayin na lang natin yung ruling kung madideny o magagrant yung TRO. Kasi kung i-arresto nila, parang sa tingin nila bilang mga abogado, dinidisrespect nila yung Supreme Court. Now, kung yung main petition, which is still pending, assuming na hindi nahuli, in spite of the denial ng TRO, hindi pa nahuli si Senator Bato. Pagkatapos, hypothetical pagkatapos nag-rule yung Supreme Court sa main petition na kailangan idaan sa lower court muna bago ipadala sa The Hague kung magkakaroon ng corresponding order ang Philippine Court, domestic court para ipadala siya o hindi. Ibang usapan yun. Matitigil na naman yung manhunt. Dahil or kung lilitaw si Senator Bato o kaya mahuli siya, dadalhin siya sa isang domestic court para doon i-formalize yung pagpapadala sa kanya sa The Netherlands, sa The Hague. So hindi na mangyayaring kagaya po kay dating President Duterte na after na iserve yung warrant of arrest, inilipad na agad sa The Hague. Ngayon susundin na yung tamang proseso, dadaan muna ho sa local court si Senator Bato. Yun nga rin, ito opinion ko lang, parang merong inconsistency. Dahil yun, dating Pangulo, pagkakuha mo sa airport, nilipad mo agad sa The Hague. Pero iba yung treatment kay Senator Bato. Kasi in spite of he being present sa Senate, di ba? Hindi nga inaresto Nandyan siya Contained na nga siya dyan sa loob ng Senado. At ang umiira lang ng mga presidents na alam natin, yung panahon ni Senator Enrile, nung Senate President si Salonga, Obito Salonga, ang request niya lang noon kay General Lim, kasi siya yata yung NBI noon, na wag lang arestuhin sa loob ng session hall. Pero kung saan lumabas si Senator Enrile, inaresto ni NBI Director Lim noon. Pagkatapos, yung kay Senator Trillanes, kay Senator De Lima, ganun din, kusa silang lumabas from the Senate premises at kusa silang nagpa sa ilalim. Of course, ibang senaryo yun kasi yun, mga local warrant yun domestic warrant yun Dito sila naharap. Itong kay Senator De La Rosa, iba naman to international warrant. Kaya nga may usapin pa kung valid na valid ba yung international warrant. Kasi kanya-kanyang opinion yung mga abogado. Pag kinausap po yung abogado ni Senator De La Rosa, ang sinasabi nila, may umiiral, kanya-kanyang interpretation ng RA 9851. Siyempre, kanya-kanyang pananaw yung mga abogado. Kausapin mo nga yung 2 abogado, 3 legal opinions ang lalabas. Nakausap mo 10 abogado, 20 legal opinions ang lalabas. Sir, the mere fact na meron na nga ang utos na pa-aresto, i-implement yung warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Sa tingin nyo, dahil dati siyang hepe ng PNP, posibleng may tumutulong po sa kanya para wag siyang maaresto? At pangalawa, magandang idea ba yun? Sabi ni General Torre, MMDA Chairman Torre, willing daw siya na tumulong kung siya iutusan ng presidente, considering po yun na kanya naging role sa pag-aresto kay Pastor Quiboloy at pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Magandang idea ba na kunin at hingin ng tulong ho ni Torre? Maski sino naman pwedeng tumulong Kaya lang, ipasakabay doon sa otoridad. Maski sino civilian, kung meron silang nalalaman tungkol sa whereabouts ni Senator Bato, ipagbigay lang nila sa PNP o kaya sa NBI. Pero para siya yung mamuno, parang sa tingin ko lang parang sampal naman ito sa liderato ng PNP at saka sa liderato ng NBI. Para bang napaka-inutil na nila na kailangan pang mag-import ng hindi naman regular member ng NBI o ng PNP para siya pa yung mamuno. Kung tutulong, walang problema doon Maski sino nga pwedeng tumulong ka sa paghuli kay Senator De La Rosa. Kay Senator Robin, may nakikita po ba kayo na pwede siyang kaharaping kaso, yung obstruction of justice? Considering po yung mga nakita sa CCTV na siya yung tumulong palabas ng Senate o doon sabi niya nakisabay lang daw sa sasakyan niya at ibinaba somewhere in Makati. Ano pong pananaw niyo dito, Senator Ping? Mas maganda na ipaubaya natin kasi meron ng investigation nangyayari ngayon sa CIDG ng PNP at saka sa NBI. Kasi kami nga ang position ko ngayon, ang posture ko ngayon,
kung tatalakayan namin itong kaganapan na ito sa Committee of the Whole, Opo. mas magandang ang focus na lang namin kung paano namin mariremedyohan yung nangyari na hindi na maulit sa pamamagitan ng legislation o kaya administrative remedies namin sa loob ng Senado. Wala namin pakialaman yung finger pointing pa, mag-blame pa kami kung sino talaga may kasalanan. Kasalanan ba ni Senate President? Kasalanan ba ni Senator Robin? Sana wag na kami humantong kasi magulo kami niyan pag nag-Committee of the Whole. Sa halip na matanong namin dyan yung mga resource persons, baka kami yung magtanungan. Okay. Kaya mas maganda na yung kasi may kanya-kanya kaming persuasion pinanggagalingan Mas maganda na, ang focus na lang ng aming Committee of the Whole inquiry or investigation, yung paano namin magbabalangkas kami ng panuntunan o panukalang batas, kung paano maiwasan yung ganyan uling pangyayari. Kailangan maliwanag na yon. Maybe, ang isa dyan, i-amend namin yung 9851 para hindi na vague yung provision na may surrender. But hindi na lang natin gawing must surrender or must force the warrant of arrest through a domestic court para malinaw. Kasi nung naipasa yung 9851, medyo parang gitna may nuance hindi malinaw. Mas maganda kung malinaw na hindi na kailangan idaan sa domestic court or kailangan idaan sa domestic court. Pero yan, mareremedyohan yan pag lumabas yung ruling ng Supreme Court sa main petition that would effectively amend yung batas unless further amended ng Kongreso. Pero pag lumabas yung ruling, di ba sinabi natin, right or wrong, ang ruling ng Supreme Court becomes part of the law of the land. So parang yun na yung magiging jurisprudence, ika nga, na effectively namin na yung medyo vague na provision ng 9851. At panghuli na lang, Sir Senator Amy, maraming ko nung mga sinasabi, mga akusasyon, aligasyon, at on Monday may pasabog daw siya sa kanyang privilege speech. So, ano pong nakikita niyo? May nakita ba kayo agenda or nung kanyang mga nagiging mga pahayag na sabi niyo nga kahit nga yung sa chacha ba or wala namang ganun pinag-uusapan. Ano nakikita niyong agenda o motibo ng mga ito? Unang-una, yung sa aming minorya ngayon, hindi namin napapag-usapan yung chacha at para educate yung plano mag-change ng leadership sa chacha or CONAS o whatever. Hindi totoo yon kasi hindi namin napag-uusapan yon. Ang alam ko napag-usapan sa pagitan ni Senate President Soto noon at saka ni Speaker Boji na gagawing 36 yung number ng senador. Kaya siyempre CONAS yun. Tingnan kung papasa. Tapos ibababa, ang sabi ni Senator Amy, itataas daw from 40 to 50 para ma-disqualify si Vice President Sara. Yun, walang katotohanan. Kasi ang narinig kong napag-usapan noon, ibababa yung age, yung qualifying age, from 40 to 35. Baligtad yung sinasabi ni Senator Amy, with all due respect, At saka yung sinasabi niya, kaya rin magpapalit ng leadership para maisakatuparan yung CONAS. Well, kanyang pananaw yun. Pero sinasabi ko outright kasi lagi kami nag-uusap ni dati Senate President Soto. Saka kung ganun ang premise, kaya magpapalit ng liderato dahil sa ONAS, Senate President pa si Senator Tito noon nung nag-usap sila ni Speaker Boji So, nasaan yung connection? Mahirap i-reconcile. Hindi naman makipag-usap si Speaker Boji kay Tito Sen kung hindi na siya yung Senate President. So, paano mo ngayon i-reconcile? Ididikit doon sa kaya kami naghahangad na magkaroon ng change ng leadership kasi gusto namin mag-CONAS. Kasi sinasabi pa niya, para ma-extend yung term ng kanyang kapatid. Yun ang talagang napakalayo sa katotohanan. Kasi pag nagko-focus kami, ang pinag-uusapan lang namin, paano ibangon yung integridad, yung dignidad at saka yung reputation ng Senado. Yung iba, puro side issues yun. Pero yun ang aming naging nag-iisang unanimous kami na kailangan itayo natin muli ang Senado of old. Sir, wala kayong info kung ano yung sinasabing pasabog daw sa Monday sa kanyang privilege speech ni Senator Amy? Alam mo, karamihan naman ng pasabog niya, quitis Naku sir, on that note, marami pong salamat sa oras ninyo. Thank you, sir. Thank you, Sally.
Salamat po. Yan po mga kaibigan, Senator Ping Lacson, oras po natin 16 na minuto bago sumapit ang alas 2 ng hapon. That